What's up mga kasulit? Andito na naman tayo for another vlog. Kamusta mga ka-vlog? Ako nga pala si Divs at welcome sa aking channel. Ngayon may super exciting topic tayo, ang online bidding sa pag-ibig. Alam nyo ba na pwede kayong mag-bid ng mga foreclosed properties online? Oo, tama ang narinig nyo. Hindi nyo na kailangan pumunta sa kung saan-saan para maghanap ng dream home nyo. Kaya kung ready na kayo, tara na't alamin kung paano mag-bid online sa pag-ibig. Ayun na nga mga kasulit. Ngayon, pumunta tayo ngayon sa kahit anong klaseng browser na meron tayo sa mapa-cellphone man yan o mapa-PC o mapa-laptop, pwede nyong isearch ito. www.pagibigfund.gov.ph at i-redirect tayo sa ganitong site. Just click the here, yung link na nakakonekta sa kanya at i-redirect tayo sa updated na website ni Pag-ibig Funds. Ang kinakagandahan nga dito sa latest na website ni Pag-ibig Fund kompleto recados na, hindi na katulad dati. So katulad din ng iba't ibang sangay ng gobyerno, in-improve na nila yung kanilang website. So kung may mga gusto kayong malaman, nandito lang yan. Punta lang tayo sa section ng acquired asset at click the read more. Pagpunta nyo dito, makikita nyo agad na Pag-ibig acquired asset at may cart na tinuturo yung babae. Pindutin lang natin yung see list of properties for sale. At dito na nga, makikita nyo na may mga link ditong available. At dito sa baba, pag nag-drag kayo, andito na yung mga property na listed sa mga iba't ibang lugar. So, pindutin lang natin yung button ng see list at magpa-pop up itong listahan mismo kung saan located. At unang proseso nga talaga ay magkaroon tayo ng buyer ID, at para magkaroon tayo ng buyer ID ay kailangan nating mag-register. At ito yung mga kailangan natin. Kailangan ng isang valid ID na may signature, selfie photo, active mobile number, at kung other company kayo or business kayo na mag-a-acquire ng asset, ay kailangan ng company bidder. So dito, mag-fill up lang tayo ng form kapag na-ready na natin yung mga requirements. Make sure lang na kumpletohin natin lahat ng mga kinakailangan upang ma-approve tayo at magkaroon ng authentic na buyer ID. So yan, sample lang natin tong mga info dito. I-fill up nyo lang siya. Make sure na lahat ng may asterisk ay ma-fill up natin. At dapat, tip ko lang dito para hindi na kayo umulit pa sa pag-a-apply is to make sure na ilalagay nyo na information ay yun ding makikita sa information na nasa ID nyo. So katulad ko, just recently nagpakasal kami at Cuevas na yung talagang surname ko. Kaso yung ID na available ko nung time na nagre-register dito ay yung apelido ko pa rin ng pagkadalaga. So ang niregister ko pa rin dito ay yung apelido ko ng pagkadalaga. So pag sinubmit ko yung mga requirements ko, yung mga picture na hawak ko yung ID ko, maa-approve ako. So, ayun na nga, pagka-submit nyo ng application na yon, ng mga information na yon, magre-redirect sila sa one-time PIN kung ano yung nilagay nyo na number. Pagkatapos na, pagka in-attach nyo na yung mga photo doon, pag nag-proceed tayo, is makaka-receive na kayo ng text ng unique buyer ID nyo. So, ayan, may mga 3 properties na available. Yung isa, first auction, second auction, third auction. Kasi may mga discount yung mga properties ng second auction and third auction. So, yan, pwede kayong mag-browse dito, Bacolod Branch, Cebu Housing Hub, San Fernando. Etong mga to, yung mga location na yan, actually dyan yung mga papel ng properties. So, hindi lang naman puro Bacolod yung nandyan. Yung mga kalapit na lugar na naka-register, ay na nasa kanila yung papel, ay yun yung meron dyan.
So, pag tinignan nyo dyan sa loob, makikita nyo, nandiyan yung property number, property location, TCT, lot area, floor area, pati minimum bid price, appraisal date, required gross monthly income, at yung remarks. Yung sa remarks, makikita natin kung occupied ba or unoccupied. Pati rin kung yung title ba ay under consolidation pa or under na sa pag-ibig yung title. So, yan. May iba't ibang hub na meron dito. Ma-check nyo kung may sa NCR Housing Hub, meron din. Ayan, makikita nyo available kung condominium siya, nakalagay na sa title or double attached, single attached, row house, or lot only. At makikita nyo na rin yung mismo yung exact location, bakit nakaposted. Kasi para ma-visit natin yung property na interesado tayo. So, make sure lang na kapag pipili na tayo ay nabisita talaga natin. So, yun na nga. Once na nakakita na kayo ng property, para ma-add to cart nyo yun at makapag-bid kayo, ilalagin na natin yung buyer ID na meron tayo. So, ayan, nilagin ko lang, builder lang natin dahil para hindi magkaroon ng problema. Then, ayan, again, hindi naman mabubuksan ng iba yan dahil laging may one-time PIN para ma-make sure na hindi ma-access yung file nyo at hindi kayo magkaroon ng problema, lalo na when it comes to legality. At saka alam naman natin ngayon, mahirap na maraming kumukuha ng mga identity at baka mamaya magkaroon pa ng problema. Ayan, once nakapag-login na kayo, pag magsasubmit kayo ng offer, makikita nyo na tong information sa loob. Ayan. Meron diyang property number, yung exact address, lot area, floor area, minimum bid price, bid offer. Yan yung ilalagyan natin ng information kasi lahat naka-autofill na yon. So, dito, kailangan mas mataas sa minimum bid price yung ilalagay mo. Or dun lang sa minimum bid price. Pero ako, mas advice ko sa inyo, mas mataas dun sa minimum bid price para make sure kung may nagbid man na iba at kayo yung pinakamataas, sa inyo talaga mapupunto yung property. Again, hindi assurance na kapag nagbid ka dito is mapupunta na sa iyo yung property. And dito, pwede mong i-adjust kung ilang terms yung ilalagay mo para malaman mo kung magkano yung required monthly income. Kasi kung interesado kang bayaran lang to ng 10 years or 20 years, makikita mo kung ilan yung required income niya. Kasi after naman na manalo ka sa bidding, is kailangan naman nating asikasuhin yung pagpapa-approve ng long-term loan kay Pag-ibig. So for now, let's discuss kung paano lang tayo mag-bid online. Sa part 2 and part 3 ng ating blog, malalaman niyo rin kung paano natin inisikaso lahat ng mga kailangan. So yan, yung na-add to cart natin, ito yung sample ng cart natin sa loob. So ayan, makikita niyo sa taas kung ano yung status niya. Kaya matatrack nyo kung ikaw ba yung highest bidder or hindi ka ba yung highest bidder. At aside from that, makaka-receive ka ng text once na ikaw yung highest bidder or hindi ikaw yung highest bidder. Make sure lang na once na nag-add to cart kayo is masasubmit nyo yung offer kasi pwedeng ma-add to cart nyo siya pero hindi nyo nasubmit yung offer ay magkakaroon kayo ng hindi siya makukonsidered as bid. So, katulad yung kanina, hanggang doon lang siya sa add to cart, property added to cart. Hindi na bid submitted. So, make sure na hanggang doon kayo sa second step, bid submitted, para ma-considered na kasama yung bid nyo doon sa property. Pero kung nag-iisip pa naman kayo at hindi pa naman yun yung deadline ng bidding, pwede nyo pa naman munang i-add to cart. Then, once na na-visit nyo yung property or sure na kayo na yun yung gusto nyong isama sa bidding nyo, is pwede nyo na siyang isubmit